Tatlong araw nang walang kuryente ang maraming bahay sa Metro Manila matapos ang hagupit ng bagyong Glenda. Yung iba namang lugar na nagkakuryente na, tumagal ng mula 5 hanggang 6 na oras ang naranasang rotational brownout o halinhinang brownout. Posible raw yang magpatuloy ngayong weekend hanggang sa susunod na linggo pa. Nakatutok si Salima Refran. Mula sa pagkakabasa sa ulan ng bagyong Glenda, pawis naman ang kalaban ng mga batang ito sa Barangay Pinyan sa Quezon City. Bukod sa tirik na tirik ang araw, 3 araw nang walang kuryente sa lugar. Si Lola Victoria, kahit ngawit, wala namang tigil sa kakapaypay para di lamang mainitan ang apong si Angeline. Sobrang talagang mahirap kasi wala kang tigil sa kakapaypay pag uminto ka, iiyak. Ang dating punong-punong karinderya ni Aling Belen, iilang ulam na lang ang handa dahil wala ring kuryente. Dilim, tsaka init pa. Wala na pa kaming rep na nakasaksak. Baka masira lang po yung ulam namin. Lugi kami. Ang kalbaryo sa Barangay Pinyahan, nararanasan din na higit 1 milyong pang mga kabahayan sa Luzon. Pero ang hirap na ito, maaari raw magtuloy-tuloy hanggang sa weekend at pwede pang hanggang sa susunod na linggo. Bukod sa mga lugar na wala pa talagang kuryente, 5 hanggang 6 na oras sa rotating brownout ang nararanasan sa iba't ibang lugar sa Luzon. Kailangan lang ho natin talaga na ipatupad yung rotating brownout para naman po lahat ng customers din naman natin, kahit papaano, ma-energize natin sila para ho pagdating nung yung kaukulang supply, mabigyan na ho natin lahat ng serbisyo, no, yung ating mga consumers. Matutupad naman daw ang pangako ng Meralco na ibalik sa normal ang kanilang distribution lines sa Metro Manila ngayong gabi. Ang problema daw kasi kaya may rotating brownout, kulang ang supply ng kuryenteng dumadaloy dito. Ayon sa Department of Energy, hindi pa rin daw makapag-supply ang ilang planta ng kuryente na naapektuhan ng bagyong Glenda. Pero may mga planta daw na mag-ooperate na ngayong gabi at sa mga susunod na araw. Wala naman ho tayong dapat ikabahala dahil dahan-dahan namang bumabalik na sa normal yung daloy ng or yung supply ng kuryente natin. Ang Meralco, tuloy-tuloy pa rin sa pagkukumpuni ng kanilang mga linya. Ayon sa Meralco, puspusa na ang pagsasaayos nila sa mga natumbang poste at mga linya ng kuryente. Pero dito sa Project 7 sa Quezon City, 2 araw nang nakahambalang ang posting ito ng kuryente. Ang tanong tuloy ng mga residente, paano magkakakuryente kung hanggang ngayon ay hindi pa rin isasaayos ang posting ito? Abay, dali-dalian naman nila. Kawawa naman yung mga taong bayan dito. Pinakamalaking problema pa rin daw ng Meralco ang pagbabalik ng kuryente sa Quezon Province na lubhang napinsala ni Glenda. Pahirapan daw kasi ang clearing operations. Yung mga malalaking puno ng akasya, malalaking puno ng nara, na talagang it will take us at least 4 hours to clear them bago namin masimulan yung restoration ng mga natutumbang poste. May mga isinasaayos pa rin ng mga linya sa mga probinsya ng Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.